Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Archdiocese of Cebu mipaabot silang pahasubo sa pagtaliwan ni Pope Francis. Katako sa kapulisan sa pagresponde og alarma atol sa piniliay gipakita. Mga lampos nga gipangbutang sa tunga sa karsada sa Konsolasyon gireklamo. Og Eskrima Festival malampusong gisaulog sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nagbangutan karon ang mga Sugbuanong magtutuo sa pagtaliwan ni Pope Francis kinsa gihulagway nilang papa sa katawhan o People's Pope. Atong sayran ang live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, sakto na. Nagbangutan karon ang katawhan sa tibuok kalibutan ilabi na ang sa simbahang Katoliko sa pagtaliwan ni Pope Francis. Apil na niini ang mga Sugbuanon. Kahilakon si Ruel nga naghandom sa kaagop nga gipabatyag ni Pope Francis sa mga kabos. Wa man niya makita sa personal ang Santo Papa apan mituhop matud pa sa iyahang pagkatao ang diwa nini nga naghatag og importansya sa mga kabos. Ingon usab nini ang gibati ni Tino sa Panta. Hanggang nalabi na itong gidaog-daog. O siya po ang nagkuhan sa mga gila-gila nagbadlong. Magol po nga mitaliwan na siya ning kalibutana. Ang mga journalist nahimong kabahin sa ilang kinabuhi ang Santo Papa human nila mahimamat atol sa coverage sa iyahang pagbisita sa Tacloban City. Abot kamot na yun, unta nilang Angeli ug Nirwena si Pope Francis kinsa mapahiyumon kaayo. Pwede rang kuhiton, Sir Alan, ba't di mo makuhit? Kaya nagsakay man siya papal scar ka ng white. Unya, doon ay daghang mga guards. So pag pag-agi ni Pope Francis kay, igo nang minang luhod. Pag nakalabay na siya, igo naman, Lolo Kiko, man. Nilingan na siya, Sir Alan. Po sa mga nakita po na ako, kaya ang uban, katong pag-agi na sa sakyanan, nga gisakyan sa Pope, nagbarog ba siya ito sa sakyanan, yan, sige siya wave sa mga tao. Ang uban ato na hilak. Si Reverend Father Charles Jaime, ang Vice Rector sa San Carlos Seminary College, natagan og kahigayunan nga personal nga makahimaman si Pope Francis dihang mibisita siya sa Vatican. Gihulagway niya nga mapaubsanon kaayo ngadto sa katawhan ug ang advokasya pagpanalipod sa mga kabos nga katawhan ug sa nagusbat nga kinaiyahan. Na-overwhelmed ko sa iyang presence. Then, pag nasayo pag ani ko ato kay gabi ito, alas 7 nas gabi imbis akong isulti, Bonasera, ako nasulti, Bongiorno. More giti ako nasulti sa iyahan. Murag nasa sa kuan but to me, that was the most significant experience that I've had with him. Muhalad usab ang seminaryo og pag-ampo pahinungod sa Santo Papa og mga santos nga misa alang sa mitaliwang Santo Papa. Matag gabi adunay sa ulugong santos nga misa sa The Martins of Lisieux Chapel sa seminaryo alang kang Pope Francis. Para nako epitome of what? Humility and service kids, yeah. Finding Jesus in every people. Samtang gipadayag sa Judicial Vicar sa Archdiocese of Cebu, nga paabot pa sila og kumpirmasyon sa Pangulong Pari alang sa kalihukan nga pagahimuon. Nasubo ang Archdiocese sa pagkamatay sa Pangulo sa simbahan nga naghatag og kausaban sa naandan nga pamaagi o palesiya sa Vatican pinasubay sa mas makatao nga pamaagi. Murto naman nagamahan bitaw, no? Mga dito nga somebody can take his place as soon as possible. No? Considering what he has done, labi na kinakabisita sa nato, no? We are going to miss him. Murag nawadan og leader ba, no? Ang common tao ba can relate with him nga og ang importansya namo diri parehara, giving equal dignity to everybody ba. Sa pangutana, kung kinsa ang temporaryong muduma sa simbahang Katolika nunod sa pagkamatay sa Santo Papa, ang College of Cardinals man sila tanan. So mahug magud ang Supreme Pontiff is the supreme authority. So siya mo'y last say sa tanan. No? So unay mga
mga dagkong issues, unless it's very urgent, i-hold na siya hangtod na ay Santo Papa. Human gipahibaw sa Vatican ang matayon sa Santo Papa, opisyal usab kining gipahibaw ni Cebu Archbishop Jose Palma. Taliwa sa kasub-anan karon nga gibati sa tibuok simbahang Katoliko sa kalibutan, giawhag ni Palma ang masugboanon nga mogahin og mga pag-ampo alang sa Santo Papa. Ipahibaw raunya ang tukmang adlaw sa lubong ni Papa Francisco og ang pagpili unya sa bag-ong Santo Papa nga mohulip sa mitaliwan nga Papa. Nga tanan kita magampo og atong hangyoon Diyos atong amahan pagdawat niya sa iyang gingarian. Ses na ako karon diri mahimutang sulod sa compound sa San Carlos Seminary College. Din makita nato sa atong luyo ang kining The Martins of Lisieux Chapel. Kini himuon ni siya kapilya alang sa ampuanan pahinungog kang Pope Francis. Unya bukas kini alang sa mga gustong muhalad og pag-ampo. Ses, posibleng buksan kini og mga adlaw. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Video sa panag-istorya sa Magkumare kabahin sa giingong nadili nga suhulan sa usa ka trabahante sa Clean and Green, Lapu-Lapu City nga nahulog sa garbage truck samtang nagpile sa mga sako sa basura mikatap sa social media. Apan ang gitumbok nga trabahante ug ang inahan niini parehong mitataw nga wa sila masayod nga gi-record ug gi-post na diay sa social media ang maong panag-istorya. Si Luan Mirondina sa report. Sukad na hog sa garbage truck niadtong Marso 23, wa na makatrabaho ang 39 anyos nga si Ronnie Amistoso, human mahiagom ug bali ang iyang dapi-dapi. Naghigda na lang kini og kinahanglang alalayan kay manglisod usab sa paglingkod. Ang iyang ugangan nga si Lucy Ugsang, kinsa mibisita kaniya sa miaging adlaw ug nakighinabi kaniya ug sa iyang inahan nga si Rosela, nagpost sa social media kabahin sa ilang naistoryahan. Sa post, bugtong ang naango lang nga parte sa lawas ni Ronnie ang gipakita, apan madungog ang ilang panag-istorya. Sa truck sa city. Nya mo to niingon siya. Ayaw pagreklamo diri adto kas doktor reklamo ano man lang mayor doktor day ni. Mano lagi na mayunan na lagi siya obligasyon na niya kaya hamin trabahante. Lakip sa ilang gisgutan ang giingong nalangan nga sweldo. Sikit siya ko sweldo eh. Karong buwan na. Pisa 15 wa ka sweldo he. O karong buwan na. Ang iyang sweldo ti sa Marso napos labot og pizza G's. Abril. Pisa 10 Abril. Tagas kay latang wa. Ganihang buntag, gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa pamilyang Amistoso ug pareho nilang gikahibong kung nganong mikatap sa social media ang unta panag-istoryahanay lang nila sa kahimtang ni Ronnie. Di ko ganahan ma'am nga mapus. Kay di ko ako maanad namang puspus ay nana ma'am kay nangano bisag unsa ko kapobre diri di ko ganahan nga magpuspus akong tingog ang nakaingon akong Luciana nga tinod ako siyang kumari. Puro nahog siya sa pagkaway batasan kadi ko ganahan na naman nga ipuspos akong tingog. Kung naibong gani ko pag na istorya mi nagplay na dito yung cellphone mo kabalo. Nagtugtuhog na pa mi atong kinason. Yung mi kabalo nagplay na dito nag-record na dito. Gimakak usab ni Ronnie ug sa iyang kapuyo nga na-delay ang iyang sweldo. Gani matod sa iyang kapuyo, gisaaran man sila nga magdawatan gihapon og sweldo si Ronnie. Hangtod na siya makabalik na sa trabaho. Dili tinuod. Masulod man akong sweldo. Kasi siya may tipajikas. Ako padalhan. Ikay padalhan pajikas. Amo to ilang gikuan nga naayo siya madawat. Kada bisi hantod siya pila ka buwan dira nga di siya katrabaho. Samtang nagpadayon ng interview sa mga sakop sa media kang Ronnie, naabot ang iyang ugangan nga si Lucy. Ug istorya siya sa inahan ni Ronnie kabahin sa iyang post. Sa ato ba istorya tarong perta ang istorya niya imo nahibong ko nga ngano nga ang akong tingog ganyan abot na dito sa kuan imo nang gipasa sa kuan ba nahibong ning ko nga nagtan-aw mi sa cellphone ngano maninga na akong tingog. Di ba pag diri ka nagtuhog ni anak ko sil kanang
ato ning bidyuhon pero dili na ako ipakita ang naong nimo. Oo, nya ako lang pundang bidyuhon ang tiil ni Ronnie para makita og haron makita pod nila unsay panginabuhi. Kay haron matagaan pod ni og tabang ni Mayor. Aminado ang ugangan ni Ronnie nga si Lucy Ogsang nga supporter siya sa kaatbang sa partido sa administrasyon apan iyang giklaro nga dili pamulitika ang iyang gihimo kundi pagtabang lang sa iyang umagad ilabi na kay anaa sa poder ni Ronnie ang duha niya ka mga apo. Samtang gitataw sa inahan ni Ronnie nga di nila buot mo reklamo batok sa mayor kay gawas nga giabaga sa city government ang gastuhan sa tambalana ni Ronnie, nagpusot-pusot usab pag-abot ang mga hinabang gikan sa city government sukad kagahapon hangtod ganihang buntag. Sama na lang sa wheelchair, crutches, diaper, mga tambal ug vitamins, lakip na bugas ug mga grocery items. Wa magimi kwarta, kuan gid sa mayor ang gasto tanan sa pag-opera sa akong bata. No to, nagpasalamat na po ko sa mayor nga gisulbad na akong problema. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Aduna nay sospek ang kapulisan sa nahitabong pagpusil sa usa ka babay sa barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Wa pa hinuon ibutyag sa Cebu City Police Office kung si kinsa kini. Apan aduna na sila'y nakuha nga saksi ug mga ebidensya nga nagtumbok sa sospek. Giklaro sa kapulisan nga tulis ang usa sa gitanaw nga motibo sa krimen base usab sa pamahayag kanila sa usa ka testigo nga nakadungog sa gisulti sa sospek sa wa pa niya po sila ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Kini taliwa sa katahap sa mga tao nga nakakita sa video nga mikatap nga daw pagpamusilra ang nahitabo. Hopefully before this weekends we will be able to obtain through our hot pursuit operation katong mibuhat atong shooter ay buhat atong incident. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Nakontrobersyal karon kining mga street light nga gipamutang sa highway sa lungsod sa Konsolasyon. Delikado kun makulagway ang posisyon niini ug posible kunong makadisgrasya. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Kung magsubay ka sa highway sa barangay Pitogo sa Konsolasyon, mabantayan kini mga lamppost nga anaa sa tunga sa kalsada. Giugbok sa tunga pero walay center island. Daghang motorista ang mikwestiyon kay delikado kini kung dili mabantayan sa mga driver. Aminado ang DPWH 6th Engineering District, parte kini sa ilang proyekto. Subay sa gitrabaho nga drainage project sa maong dapit, mihangyo ang lungsod nga butangan og mga lampposts para mas mahayag ang lugar. Kailangan lang purpose for safety sa atong tabiling nga mohayag tabiling public nga labi ng mga motorista nga mohayag ng area tingit-ngit. So nadyo media na naulahi lang ang kuan media nga to be kuan installed sa LGU counterpart. Kasagarang likramo jud ana is kanang wa jud kuno kabutag suga ngi okay ba. So na chance matabok ang mga pedestrian dili makita sa mga sakyanan. Nakig-alayon ang DPWH o Konsolasyon Municipal Government para sa mga ipamutang sa lugar aron luwas sa mga mangagi. Pinahimit yan kuan barriers to nga. Para ma-safety. For the meantime, ang ato ang maintenance atong gipa-initiate daw kuan mga reflectorized nga barriers para lang pag kuan sa mga approaching kuan motorist no nga naay kuan naay obstruction nga lampos sa center. Concrete median barriers sama sa ubang mga parte sa highway sa lungsod ang ibutang sa maong dapit tapad sa mga lampposts. Kung maobserbahan, sa mga lugar nga mga lampposts ra ang nagbarog, dunay mga plastic barriers una nga gipamutang sa kada poste. Ingon man, mga reflectorized stickers sa lamppost mismo. May mga karatula usab nag-auhag sa mga tao to drive safely. Kanang center line siya kung sa traffic rules pirmi gina siya libre, di ba? Bawal mi na siya mo counterflow ta labi mag double solid lane. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Usa ka babae nga nahatagan og higayunan nga makaduol sa Santo Papa dihang mibisita siya sa Tacloban City niadtong 2015 naguol kaayo sa iyang kamatayon. Ani ang istorya sa talagsaong kasinatian ni Gineta Aguilar pinaagi sa report ni Nico Sereno. Si Aguilar upat sa iyang mga igsuon kauban ng ilang mga anak ang gibidisyonan sa Santo Papa kinsa mihunong atubangan sa ilang panimay kaniadto sa San Jose District. Ang maong lugar ang usa sa grabing nakasinati sa pagkusukuso sa bagyong Yolanda ni atong 2013. Nihunong ang Pope Mobile nga padulong sa Palo Cathedral. Sa iyang altar, makita ang hulagway sa Santo Papa, ingon man ang rosaryo nga gihatag kanila nga handumanan nila sa talagsaong pagbisita ni Pope Francis. Nalungkot po ako sana may sa isip ko sana may lumpang kasi parehas ba nila na mag-aano sa akin sa Pope Francis na ganyan din ang pananaw niya sa buhay. Ganyan ang mindset niya. Ang pagduaw sa Santo Papa sa Tacloban City ug Palo sa Leyte niadtong January 17, 2015 ang usa sa highlight sa iyang pagbisita sa nasod. Migahin siya og oras aron makauban ang survivors sa Super Typhoon Yolanda, ang pinakakusog nga bagyo nga miigo sa nasod. Tumong sa Santo Papa pagdala og paglaom sa mga biktima. Sa official statement, gipaabot ni Palo Archbishop Most Reverend John Du nga dakong marka ug pagtulunan ang gibilin sa Santo Papa sa iyang pagbisita sa ilang lugar. Ang leadership nga gipakita sa Santo Papa sumbanan para sa hugot nga pagtuo sa kahitasan nga dili mawad-an og paglaom taliwa sa kalisod nga giatubang. Nico Sereno, Balitang Bisdak. May parayag siyang pahasubo sa kamatayon sa Santo Papa si Vice Presidente Sara Duterte. Iyang gihimo ang moong pahasubo atol sa pangutana kaniya sa mga sakop sa media. Subay siyang pagbisita sa Danau City karong adlaw. Matud niya, may numduman sa mga tao ang mga buhat sa Santo Papa nga mapaduol ang Diyos ug simbahan sa mga naglisod. Kini matud pa ang nagpabiling ligasiya ni Pope Francis sa iyang pagtaliwan. Maalala natin siya na inilapit niya ang Diyos sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may sakit, sa mga the dying, the sick, the dying, and the poor and the oppressed. Yun yung legacy ni Pope. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulo ka mga sunod-sunod nga pagtayog sa linog na sinati sa amihanang bahin sa Sugbo kaganihang kadlawon. Alas 2:50 na sinati ang 4.2 magnitude nga linog diin ang epicenter ni ini nahimutang sa kadagatan habig sa lungsod sa Borbon. Nabatyagan ng intensity 3 sa mga lungsod sa Katmon, Borbon ug Tabugon, samtang intensity 2 sa Carmen, Miglanilla, Danau City ug Cebu City. Samtang pagka alas 3 sa kadlawon, nasinati usab ang 2.5 magnitude nga linog sa kadagatan habig sa San Francisco, Camotes Island ug pagka alas 5:20 sa kadlawon, nabatyagan usab ang 2.5 magnitude nga linog habig gihapon sa kadagatan sa Borbon. Matud ni Robinson Jorge, OIC sa PHIVOLCS, Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga dugol ra ang mga epicenter sa tulo ka mga linog ug wa kini makahatag og kadaot sa mainland Cebu. May gani na nga wala magkasa. Kay ug kasa na basi mati magkuan ba one time nga lihok sa iyang energy dili staggered. Murag dako-dako sa 4.2. May bisita karong adlaw sa Sugbo si Vice President Sara Duterte. Dito siya sa dakbayan sa Danau ug usa siyang tuyo ang pagpangita sa lubnganan sa iyang apuhan. Ano ang report ni Nico Sereno? Alas 8 sa buntag naabot sa Santo Tomas de Villanueva Parish si Vice President Sara Duterte. Giabi-abi siya sa mga local officials kung diin milahos sa sud sa simbahan aron magampo. Naatol kini
nga may gihimong baccalaureate mass apan didto ra siya sa likod mipahimutang. Samtang sa gawa sa simbahan, nakikistorya ang bise sa pari sa plano nila nga magpamisa sa mitaliwang mga kabanay. Sawa pa sa simbahan, miadto una sa sementeryo sa Danao si Duterte para duawon ang lubong sa mga paryente. Dugay na silang nangita kung asa gyud sa Danao ang lubnganan sa iyang apuhan sa tuhod. Si Facundo Duterte, siya yung lolo ni dating President Duterte. So hanggang ngayon, hindi pa namin mahanap. So every time na napapadaan ako sa Danao, doon na lang muna sa lahat ng relatives. In the hope na baka nandoon yung buto somewhere. Mato di Duterte, ang iyang pagbisita kabahin sa pagpasalamat ngadto sa mga tao sa suporta ngadto sa kanhi presidente nga atua gitanggong sa the Netherlands. Hindi man isa-isa yung pagpapasalamat, pero gusto ko na malaman nila na bumisita kami, dumaan kami para ipakita din sa kanila. Napakalaki ng tulong ng kanilang mga dasal. Sigurado ako nagpapalakas ng loob yun kay Pangulong Duterte. Laing gibisita sa bise ang temporary Danao City Public Market. Kundiin gihango pag-ayos sa mga manindahay ug sa publiko nga nagpanikad nga makapapicture kaniya. May ubang tindera nga gipalitan niya sa baligya ug gipanghatag rasab sa laing mga tao. Kabahin sa pagsaka sa iyang approval ratings base sa bagong survey nga gipagawas. Nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Worst case scenario sa umaabot nga eleksyon, gipangandaman sa Cebu City Police Office o gubang mga law enforcement agency. Pinaagi sa gihimo nilang simulation exercise. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kirespondihan sa kapulisan ang alarma sa ikapat nga andana sa Legislative Building sa Cebu City diin gi-take over sa mga armadong lalaki ang social hall o gipang hostage nila ang mga tao sa sulod o gipang tiuna nila og armas. Ginegotiate sa kapulisan ang mga hostage taker pinaagi usab sa asawa sa usa sa mga nang hostage aron mo surrender. Installment ang pag-release sa mga biktima dihang gipagawa sa lawak nga daling giatiman usab sa mga medics sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hangtod na kumbinser sa mga pulis ang usa sa mga hostage taker nga daling gipusasan o giproseso. Apan doon na pa'y laing armadong lalaki nga nagpabiling nagtion og armas sa laing biktima. Dinhi, giistorya na sa lead negotiator hangtod nga mitahan apan adunay mga naangol ug aduna usay usa nga namatay. Samtang nakastambay ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT sa gawas ug dihang nahawan ang lawak, dali nila kinigi-clear basin sa mga posibleng nahabilin sa area. Kining tanan, usa lang ka worst case scenario nga posibleng mahitabo sa maabot nga eleksyon. Gipahigayon ang simulation mismo sa dapit din himuong canvassing area sa Cebu City. This is just for us to determine kung maayo ba ang ato ang communications, smooth ba, no? Hapsay ang coordination and existing ang mga equipment nga itong gigamit para abot sa adlaw sa pinili ay makaingon ta nga anda mo respondi ang tanan nga mga security na to nga forces. Gipadayag sa Deputy City Director for Operations sa CCPO Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga on track ang ilahang preparasyon sa mga kalihukan sa 2025 midterm elections. Lakip sa gipaniguro sa CCPO ang safety sa mga automated counting machines kun ACMs ug ubang kagamitan ug labaw tanan ang kalawasan sa katawhan. Una nang gipahigayon ang pagsuta sa communication signal sa mga dapit ilabi na sa kabukiran aron masiguro ang peace and order implementation. We have also earmarked a number of personnel who will be deployed sa mga polling centers to secure the ACMs and nasayod man ta nga karitanan i-deploy ni siya, i-distribute na siya. Katambayayong sa Cebu City Police ang AFP, BFT ug CCDRRMO.
Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa naghinangat nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan, Eskrima Festival and Tournament gipahigayon. Siluan Merondina sa report. Sa kapin 800 ka mga Eskrima Club members gikan sa napo ka mga school districts ubos sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang misalmot niini. Kagahapon sa hapon, nagsugod ang labanan og annual tournament samtang karong adlaw ang championship match o karong gabii ang cultural show. 100,000 pesos ang madawat nga premyo sa overall champion, 80,000 pesos sa first placer, 60,000 pesos sa second place winner, ug 40,000 pesos sa third placer. Ang gahin gikan sa Lapu-Lapu City LGU. Gipasabot ni Junel Pipito, Arnis coach sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga tinguha nilang mas mapaladman pa ang pagsabot ug paghigugma sa mga tinunan sa Filipino martial arts nga arnis. Atong gihimo because gusto nato makit-an sa kabatanunan og sa tanan nga kaning arnis, this is not just about the sport but this is part of our culture and history. Samtang giklaro ni Dr. Ronald Ferrer, Assistant Schools Division Superintendent, nga adunay special arrangement alang sa mga teaching personnel nga miabag sa ilang mga tinunan sa Eskrima Festival and Tournament aron masigurong ma-enjoy gihapon nila ang gimando sa DepEd nga 30-day uninterrupted flexible vacation nga way mga school-related activities. Base sa mando sa DepEd, mamahimong ischedule sa mga magtutudlo ang ilang 30 ka adlaw nga uninterrupted vacation sugod sa Abril 16 hangtod sa Hunyo 1. But if there are interruptions, it will be arranged with the school head so that they can enjoy the 30 days. Yep. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sunog miulbo sa usa ka apartment building sa Sitio Upper Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, alas 11 kaganihang buntag. Hinuon natabang ra kini ug wala hingpit nga naugdaw ang duha ka andanang apartment building. Hingpit nga gilamoy sa kayo ang kwarto sa tunga-tungang bahin sa ground floor. Samtang nakan-an sa kayo ang duha ka mga tapad niini nga kwarto. Wala hinuoy tawo sa naasing mga kwarto dihang miulbo ang sunog. Gisubay pa sa fire investigator ang posibleng hinungdan sa maong sunog. Mukabat sa 75,000 pesos ang gibiling danyos niini. Bali, ang among silingan mo'y nakabantay nga naay nag-aso. So niana siya ipa-check daw ang amua. Pagtanaw na ko wala, pagdagan ako sa ubos, dito na nag-aso, nagkusog. Posible sa luto, posible po sa appliance. So mao na among pangutana sa nag-abang sa ground floor. Taliwa sa grabing kainit karon, mga traffic enforcers sa Mandawi City gipahimangnuan nga magmatngon sa ilang panglawas ug pwede ra jud kunong mupalandong panagsa. Ani ang report ni Nico Sereno. Wala magpaalang-alang, dakong beach umbrella gyud ang gamit ni usa ka babay nga naglakaw dapit sa Mandawi City Hall. Bintaha kuno aron masigurong mapalandungan gyud siya pag-ayo. Kami yung payong sir. Di madakay, ingit istanan. Hininda ko sa kay pang pamilya, pang sports pa. Tungod sa panahon karon, gipahimangnuan ang mga nagtrabaho ilawom sa init sa adlaw. Sa Mandawi City Hall, Pananglit, naglakip niini ang mga traffic enforcers nga anaa na deploy sa kadalanan. Giawhag sila nga magmatngon sa ilang panglawas kanunay. Pwede raman sabgyud kuno nga mupalandong panagsa. Luoy kaya to mga personnel on the ground, no? So kanang magpalandong lang kung kutob sa makaya. Wala man sa na mo sila gi-require gyud nga most of the time ang amo lang nga visible sila sa area but dili jud nga kinahanglan sila magbuwad gyud sa init. Sa pagkakaron, ang mga traffic enforcers sa Mandawi migamit sa ilang uniform nga ginama sa dry fit nga tela. Long sleeve kini apan gihulagway nga mas komportable ug mas bugnaw. Gipahimangnuan lang sab ang mga field personnel nga siguroon nga makadala og pamproteksyon kanunay. To stay hydrated, kinahanglan naagi na lang tubig permi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasiko pang usa ka Chinese national human gipasangidlan og extortion sa laing Chinese national. Midangop sa Mandawi City Police ang biktimang incheck
Human kuno gikilkilan sa laing Chinese national ug gipangayuan og 200,000 pesos. Matud sa biktima nga baylo kini sa assistance ug pagpakig-areglo sa giingong warrant of arrest niini. Tungod sa pasangil, mihimog entrapment operation ng MCPO Station 2 ni atong Sabado nga may resulta sa pagkadakop sa sospek. Gitanggong karon sa MCPO ang sospek nga gipasakaan og kasong robbery extortion. Hindi pa make believe niya nga naa kuno ni siya kaso. So mao na ang iharasad pod na pagtuo kabalo si victim nga wala siya kaso pero mura bag basin sad pud unya ba nga naay lain nga case gani nga gipasangil sa iyaha. So mao to nga sa iyahan ng kakuyaw sa iyahan na sad pod nga kahasol. Gideklarar nga dead on arrival ang usa ka delivery rider kinsa nadasok sa ilawom nga bahin sa fuel tanker. Nahitabo ang disgrasya kaganiha pasado alas 11 sa buntag sa may Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansuhong, Talisay City. Sa inisyal nga investigasyon, samtang nagpaabot sa go signal ang biktima kinsa nagsakay sa iyang motorsiklo, nagsunod ang fuel tanker nga nagpaabot usab sa go signal. Sa dihang may green signal na, wa dayon makaabante ang rider. Hinungdan nga dasok kini sa atubangang bahin sa fuel tanker. Gingong nagguroy pagayod ang biktima og usa ka metro. Gikustudiya na sa Talisay City Traffic Enforcement ang driver sa tanker alang sa himuong investigasyon. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.